Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa umaga pong ito, tayo ba'y mag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Pero bago po ang lahat, tunay nga tayo ay palagi nagkakasala tayo sa isip, sa pamagitan ng ating isipan, sa ating mga pag-uugali, sa ating mga motibo, pag-uugali, nagagawa ng ating mga kamay, mga iminasyon. Kaya manghihingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos bago tayo tuluyang lumapit sa Kanya, bago tayo mag-aaral. At ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay about ang Biblia. Tingnan po nyo, the outline of the Bible. Ayan po. For sure po, lahat ng tao ay alam ang Biblia. Pero marami po hindi mapagtiyaga ang nagbabasa ng Biblia, sapagkat karamihan nga sinasabi ang Biblia ay parang boring na basahin. Pero po rin po ang Panginoon, kung maunawaan lamang ng bawat tao at malaman ang tunay na laman ng Biblia, o kung ma-educate lang lahat ng tao tungkol sa Biblia, for sure magka-interes ang lahat na basahin ang makapangyarihang libro sa buong mundo, sa buong sansinukob, ang Biblia o ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay outline of the Bible. Pero bago po lahat, tayo manalangin. Hihingi tayo ng gabay at patnubay ng ating Lord, at hihingi tayo ng Kanyang banal na Espiritu upang tulungan tayo kapag iayos natin o tulungan tayong may ayos ang mga salita niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, kami po'y lumalapit sa umagang ito. Hinihiling ko po, Ama, na bago po nga pong lahat, hihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawa, sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa ng aking kamay, naisip ng aking isipan, nabanggit na aking mga labi, ang aking mga motibo, ang aking mga pag-uugali na hindi ka lugod at hindi ka nais-nais sa iyo. Lord, patawarin mo po ako, Ma. Patawarin mo po ako, Ma, sa aking mga gawang pagkakasala sa iyo. At sa oras na ito, Ama, lumalapit ako sa iyo. Hinihingi ko ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu na magtuturo. Lord, tunay nga, kulang kami palagi sa kaalaman. Kaya lumalapit ako sa iyo, Ama. Hihingin ko ang wisdom, hihingin ko ang knowledge, at hihingin ko rin po ang mga understanding na nabuhat sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat po, aming Diyos. Sa pangalan po na iyong buktong anak, na Jesus, to you alone all the highest praises, to you alone all the glory, honors, and thanksgiving. This is our prayer. In Jesus' name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Amen po. Ang Biblia po ay binubuo ng lumang tipan o bagong tipan. Ang lumang tipan po ay contains of 39 book. Madami-dami po, 39 book. Bagong tipan naman, it contains of 27 books. Sa lumang tipan,
nahati ito sa 1, 2, 3, 4. Nahati ito sa 4. Halimbawa, Book of Pentateuch. It contains 5 books. Historical book, ito po madami-dami, 12 books. Number 2, historical book. Ito po madami-dami, 12 books. Number 3, poetical books. Contains of 5 books. And number 4, prophetical books. Content of 17 books. May minor A, major prophets, and B, minor prophets. Isa-isahin po natin ang mga books ng Lumang Tipan o Old Testament. And ang Pentateuch may 5 books. It contains Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, mga bilang, Deuteronomy o Deuteronomio. Number 2, historical books. Ito po yung 12 books. Joshua or Josue, Judge o mga hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicle o Kronika, unang Kronika, 2 Chronicle o pangalawang Kronika, Ezra o Esdras, Nehemiah or Nehemias, Esther. Tapos ang pangatlong groups naman po ang poetical books. It contains of 5 books. Job, Psalm o mga awit, Proverbs, mga kawikaan, Ecclesiastes, ang mga ngaral, Song of Song, awit ni Solomon, at ang pang-apat, prophetical books, contains of 17 books. A, major prophet, 5 books. Isaiah, Jeremias, Lamentation, Panaghoy, Ezekiel, Daniel. Minor books, B, minor prophet books, 12 books. Osias, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habakuk, Sopanyas, Hagay, Agio, Sakarias, Malachi o Malakias. Yan po ang Old Testament. It contains of 39 books. Punta naman po tayo sa New Testament o ang Bagong Tipan. It contains of 27 books. Nahati ito sa 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, Gospel, 4 books. Matthew, Mark, Luke, o John. Sa Tagalog, Mateo, Marcos, Lucas, o Juan. Amen. Number 2, historical, 1 book, Acts, o mga gawa. Number 3, Epistle of Paul. Ito mahaba po ang epistle ni Paul, 14 books. Romans, mga taga-Roma, 1 Corinthians, mga taga 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatian, mga taga Galatia, Ephesians, mga taga Episo, Philippians,
mga taga Pilipus, Colossian, mga taga Colosas, 1 Thessalonican, Thessalonian, 1 Thessalonica, 2 Thessalonian, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus or Titus, Philemon or Philemon, Hebro o mga Hebro. 14 books po ang epistol ni Paul. And then for general epistles, 7 books. James or Santiago, 1 Peter o unang Pedro, 2 Peter o pangalawang Pedro, 1 John o unang Juan, 2 John o pangalawang Juan, and 3 John o pangatlong Juan, at Jude or Judas. And number 5, prophetical books. Ito ay 1 book only, Revelation o kapahayagan. Amen po. Ano ba ang Biblia? Gaano ba ito nakakatulong sa atin? O paano ba ito nagbibigay ng kapahayagan sa buhay ng bawat tao? Dapat nalaman ng bawat tao sana. Kung maaari nga lang, ang bawat tao ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Sabi dito, ang Biblia ang pinakamahalagang kayamanan na meron ang isang tao. Take note, pinakamahalagang kayamanan ang meron sa isang tao. Ibig sabihin po, pinakamahalagang kayamanan. Ibig sabihin, the Bible. Kumbaga sa gold, higit pa sa gold, pinakamahalagang kayamanan. Kung alam lang ng bawat isa na ang Biblia ay pinakamahalagang kayamanan na mayroon dapat ang isang tao, for sure, ang tao dapat palaging magbabasa ng banal na salita o higit sa lahat, matutong magbasa ng salita ng Diyos. Mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Tinuturuan tayong mamahala ng ating pananalapi. 1. Tinuturuan tayong mamahala ng ating pananalapi. 2. Tutulungan din tayo sa paglutas ng ating mga suliranin. 3. Sa pamilya at sa emosyon. Napakabuti pala ang salita ng Diyos, ano? Marami itong nagagawa sa buhay natin. Tinuturuan tayong pamalaan ng ating pananalapi. Tutulungan din tayo sa ating paglutas ng ating mga suliranin, pamilya at sa emosyon. Kailangan natin mahalin ang salita ng Diyos at sundin ang mga utos dito. Amen. Katulad ng pagsunod ng kapitan ng barko sa kumpas nito. Pag nagkaganyon, mamuhay tayong may katalinuhan. Take note po mga kapatid. Kung ang Biblia ay palagi nating ito yung ating kompas sa buhay natin, hindi po tayo naliligaw. Kagaya nga ng barko, sabi nga ng barko, kung ang kumpas ng barko ay kagaya ng buhay natin, kung halimbawa wala tayong sinusundan na guidelines, marami tayong naliligaw. Kung ang barko may kumpas, ang kapitan na sinusunod, tayo din po, kung mayroon tayong salita ng Diyos o Biblia na sinusundan, may hawak tayong mga salita niya, for sure po,
Sabi doon sa Joshua o Joshua 1:8. Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dilidilihin mo iyon araw, gabi, upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Pinapaalahanan po tayo ni Joshua o Joshua. Huwag kaligtaang babasahin ang aklat na iyon. Anong aklat na yung sinasabi? Ito po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dilidilihin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Dilidilihin. Ano po ba ang sinasabing dilidilihin? Pagbulay-bulayan. Pag-isip-isipan na mabuti. Ibig sabihin, hindi lang isipan mo ngayon, kundi ipag-isip-isipan mo, repetition o pag-iisip. Amen po. Sa gayoy, giginawa ka at magtatagumpay. Meaning to say, palagi kang tagumpay pag ang guidelines mo sa buhay mo ang Biblia o ang sinusunod mo ang salita ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita para sa isang layunin. Ito ang ating patnubay. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita para sa isang layunin. Ito ang ating patnubay. Amen. At batayan ng lahat ng ating mga desisyon. Patnubay at batayan ng lahat ng ating mga desisyon. Amen. Kaya nga po na kung naunawaan lang na bawat isa, ito nga po yung ating patnubay at ito yung batayan ng lahat ng ating mga desisyon sa buhay kung mayroon po tayong alam o mayroon tayong ugaling pagbabasa ng banal na salita ng Diyos o ang Biblia. Ayon sa awit 119:105, sabi doon, salita mo ay tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Kung ating himay-himayin o ating pagbulay-bulayan, napakasarap pakinggan. Sabi mo dito, salita mo ay tanglaw na sa akin ay patnubay. Ibig sabihin, ang salita ng Biblia means, o salita o ang Biblia means, ay aking patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ilaw. Pag sinasabi pong liwanag, may ilaw. Ngayon, kung ikaw dumaraan sa palaging kadilimang daanan, wala kang ilaw, ay ano kayang mangyayari sa buhay natin? Nagkadarapa tayo, hindi natin alam ang patutunguhan. Kaya po, ganun po ipinalhiwatig ang banal na salita ng Diyos na ito'y ilaw, liwanag na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa kadiliman na ating dinaraanan. Kinasihan ng Diyos ang kanyang salita, ang Biblia, na ipinasulat niya sa iba't ibang lingkod niya mula sa iba't ibang panahon at kultura upang makilala natin siya. Kung sino ba siya? Upang makilala natin siya. Walang iba po kundi ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Amen. Take note po. Makilala natin ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Ngunit paano natin ito manuwang gagamitin? Paano natin ito mauunawaan
gagamitin at isa pamumuhay. Mayroon po tayong gagawin. Kailangang unawaan natin ito, gagamitin at ating isa pamumuhay. Hanggang dyan lang po muna tayo. Sa sunod pong series, ang sinabi dito, paano basahin ang salita ng Diyos. Ituloy-tuloy po natin ito. Pag-aralan po natin kung paano natin babasahin. Sa sunod nating video, pag-aralan po natin kung paano babasahin ang salita ng Diyos. Sana po marami tayong nakukuha ng aral o mapupulutan ng aral. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa lahat ng tao sa mundo, sa ating mga kapatiran sa Panginoong Jesucristo. To God be the glory. Good morning po.